Magandang buhay po sa ating lahat, mga ka-Shengjingkai at sa mga napapadaan lang na mahilig talaga sa pungsoy. Maraming salamat kung mapapanood ninyo ito at mabibigyan nyo ako ng inyong konting oras para may matutunan tayo sa araw na to. Kung tungkol sa pungsoy ay interesado kayo, legit po tayo. Wala po tayong dyan, dapat ikatakot. Ngayon, nasa sa inyo po yon. Napakarami pong palabas sa YouTube na tungkol sa pungsoy, pero sana po magustuhan ninyo itong aking video. Ako po si Shengjingkai, legit na pong si consultant at nagbabahagi na naman sa inyo ng another video. Sa mga bago lang na napapadaan sa ating channel, ay meron na po tayong mga 70 videos dyan na makakatulong sa inyong pang-araw-araw na buhay. So, ngayong araw na to po, ang ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa mga bato. Sa mga bato ang topic natin ngayong araw na ito. So, marami na akong nagawang video sa inyo, no? Yung kagaya kung ang makakapagdala sa inyo ng good luck according sa inyong month na pinanganakan at ano naman ang bawal sa inyong mga bato na ayon sa inyong pinanganakan, no? So, sa birth month ninyo. Ngayon, kung kunyari, gusto nyo ng mga bato, dito sa mga sasabihin ko sa inyo, maaring may mga magustuhan kayo na mga karakter ng mga bato dito sa sasabihin ko sa inyo ngayon na topic, isaalang-alang po ninyo, sana mapanood muna ninyo yung past natin na videos, kung ano ang magandang gemstone sa inyo at kung ano yung bawal naman sa inyo. Para po, hindi mag-conflict, kasi wag, yung iba kasi sa atin, syempre gusto ko nito, ganyan, iba yung mga lahat gusto. Alam mo naman, minsan sa buhay ng tao, dumadating talaga yung greed, no? Yung, ay gusto ko rin nun, yung mga ganon. Pero, ito, maganda po kasi talaga ang mga bato. Napakarami pong klase ng mga bato, mga sobrang mamahalin at may mga affordable din naman tayo na mga bato. Pero itong mga bato na ito, posible po kasi kung hindi tayo magiging maingat, posible po tayo na magkaroon ng, anong tawag mo dito? Magdadala sa atin ng swerte at magdadala sa atin ng malas. Kaya dapat tayong maging maingat sa bawat bato na nagugustuhan natin, sa singsing, man yan, sa kwintas man yan, sa hikaw man yan, alam nyo, kagaya na lamang ng every girl desires diamonds, So, sabi nga nila, girl's best friend is a diamond. Pero alam nyo ba na ang mga diamonds po ay nagdadala ng mabigat na mga luha sa mga nagsusuot nito. Pero dahil iniisip natin, ito nga ay mamahalin, ito nga ay maganda, magandang sosyal, pangmayaman, dahil nga sa kanyang presyo din, yun ang nagiging galing. Kaya minsan naisip nyo, 'di ba? Bakit ang engagement ring natin ay kailangan may diamond? 'Di ba? Usually talaga 'yun ang pinaka diamond. So, ang diamond kasi is the hardest stone. So, ngayon, yung napakatigas na bato na 'yun, ganon yung mangyayari sa iyo, yung strength na 'yon dahil nga sa napakaraming luha, sa mabigat na luha na aabutin mo pag nag-asawa ka, kaya meron kang engagement ring na diamonds. Pero kapag ka naman, ang syempre yung mga, minsan gusto nating bumili talaga, Kasi, sosyal, alam mo naman tayo minsan kung ano yung mahal, kung ano yung okay, 'di ba? So, yun ang ng diamonds, Mag-ingat-ingat po tayo, kagaya rin sa mga ibang na natakil ko pa sa inyo. So, let's say, anong topic natin ngayon is about gemstones and jewelries, So, kasi nga, elegant and enticing, yung mga gemstone, nasabi ko sa inyo na, yun nga, yung mga bawal at ang mga magaganda sa inyo. Hindi ko kayo pinapabili ng alahas, kasi baka sabihin nyo, pinapressure na naman kami ni Ma'am Sheng na bumili ng na hindi, huwag kayong bumili. Ang sinasabi ko lang sa inyo ngayon, baka lang meron kayo, kahit isa, dito sa mga babanggitin ko na gemstones, na magdadala ng mga kagalingan sa mga sakit natin, at saka sa mga problema sa buhay. Kasi, usually, ang natin, yung
baka kailangan ko na naman bumili. Huwag kayong mag-isip ng gano'n, huwag mag-mindset ng gano'n, ano? Kasi kapag ginusto niyo ng ginusto lahat ng sasabihin, syempre, ilan ang nag-YouTube, ilan ang consultant, ilan ang nagpupungsoy sa YouTube na nag-a-advise sa inyo. So, lahat, binili nyo na yung pera nyo, no? So, baka lang, meron na kayong isang ganito or may ganyan. Pero ano, mag-ingat din lang tayo, no? Kapag bumili tayo, just be sure na kasi yung iba sa atin, kahit gipit, bibili talaga, no? So, kailangan naman worth naman yung price ng bilhin natin, ano? So, yung ibang purpose ng mga bato, yan nga, makakatulong or makakasama sa atin. Pero, inaano ko lang sa inyo ito, no? Kasi sa feng shui talaga, bawal ang antique. Bawal ang, yung mga nabibili natin, ano? Although, minsan may mga sinuswerte na yung palang nabili nila na yon sa antique, may ganun palang halaga, no? Kaya yumaman sila bigla. Pero hindi yun koneksyon ng yung alahas na binili, no? Yan po ay nakatadhana sa inyo. So, yung ano natin ngayon, ano? Hindi ko na kayo ibibitin. So, mag-ingat lang tayo sa pagbili ng mga subasta jewelries. Kasi, ang subasta jewelries po, no? Pag ang isang tao, kunyari, bumili tayo. Alam naman natin ang sa subasta, hindi natin alam kung saan nang gagaling talaga yung mga jewelries na yan. Kung saan nabili, kung ano yung, kung paano ang, let's say, namayapa ba ang may-ari or nagipit ba yung may-ari or hindi niya nakailangan dahil marami na siyang ganon or hindi. Basta, there are many reasons, no, para dalhin sa subasta ang mga gemstones o mga jewelries natin, no? So, ang ingatan lang natin, kasi alam nyo, ang tao, may likas tayong greed, no, sa buhay. Yung pagiging gahaman. Pagiging gahaman is natural. Is natural in all people, no? Kasi in human natures. Kasi ang pagkagahaman, it's not only in material things, no? It's not only in material things. Meron tayong kanya-kanyang greed kung saan yung ano natin, no? Sa ang ating mga gustong, alam nyo yun, yung hindi wala tayong kakontentuhan. Lahat gusto natin. So ngayon, siguraduhin lang po natin kung bibili po tayo ng subasta, mas maganda po siguro kung kilala ninyo ang inyong pinagbilhan or buhay pa ang inyong pinagbilhan. Kasi po, ang tao, kahit nasa kabilang buhay na, ay talaga pong nagkikling siya doon sa mga, lalo na kung paborito niya po. Hindi po talaga siya, ang mga tao, hindi makalet go sa mga properties nila kahit nasa kabilang buhay na sila. So, itong mga ganito, no, kung bibili kayo ng used, mas may advice ko talaga na kilalanin nyo kung saan nanggaling, kung kanino, kung buhay pa ba or ano, no, kasi isa pang pag-iingatan ninyo ay dahil sa mga nakaw. Alam nyo yun, maraming nakaw na alahas na dinadala sa pawn shop para lang mabili, no? Para lang magkapera, para pag na sinanla, 'di ba? Magkakaroon ka ng pera. So, maraming magnanakaw. So, be sure din na hindi nyo ito nabili dahil ito'y ninakaw. Dahil ito po ay magdadala sa inyo ng patong-patong na kamalasan sa buhay. Kaya, sinasabihan ko na kayo, yung mga ganito, no? Kaya kung, kunyari, bibili kayo, siguraduhin nyo naman na buhay pa yung bumili at alam nyo kung bakit niya dinidispose ang kanyang, ang kanyang jewelries, no? So, yan lang ang sinasabi ko sa inyo, pag-ingatan ninyong mabuti at hindi tayo gumagastos para sirain ang ating buhay. Yun lang, no? O, ngayon, yun ang ating topic ngayon. Ito pa, mag-ingat kayo kahit yung bago. Alam nyo dito sa, sa Japan, yung mga live seller dito, meron kasi yung mga with certificate, mga kasyang-jingkay. I'm sorry to say this, pero yung iba, alam nyo po, ang certificate dito, napakadali pong gawin, Ang dami na pong, lahat po ng mga dito, ng mga jewelry shop, ay gumagawa na ng certification. Pero alam nyo ba, na nabiktima ako niyan, kaya binabalaan ko kayo, kasi ako po ay bumili ng pair of earrings na ruby. Siyempre po, may certificate daw kasi, no? So, babayaran mo pa yon, yung iba naman free certificates, no? Pero,
Pagdating sa akin, ang nakasulat, syempre Japanese na nakasulat, ang nakasulat sa certification ng earrings na binili ko ay garnet. But then, yung picture ng earrings na binili ko ay pareho dun sa nakasulat sa kanyang certificate. Kaya, hindi po porke na nandito sa Japan is very reliable. Ngayon po ay anything is possible, no? So, maging maingat tayo. Not unless may naka-engrave talaga yung jewelries ninyo. Kasi yung naka-engrave na yan talaga, yan, talagang pag dinala nyo rin yan sa sanlaan, talaga, pag may naka-engrave yan, okay yan, kumbaga, no? Pero yung mga certificate lang na yan, ay yung mga ano ninyo, yung mga bato ninyo dyan, hindi yan batayan. So, yun nga, no? Yan ang maisasuggest ko sa inyo. Mag-ingat po tayo sa panloloko. Ngayon, ito yung mga stones, no? Hindi ko na kayo bibitinin. So, yung mga stones natin na makakatulong sa atin, no? Sa mga sakit. Iba-iba. May swerte, may magdadala sa atin sa malas, or meron magkakapagpagaling sa ating mga nararamdaman. So, ito na. sa mga naman, baka naman gusto niyo akong pasayahin sa pagla-like ng aking video, no? At please, paki-share niyo naman at mag-subscribe na rin po tayo, no? Kasi ang mga topic natin ngayon ay tungkol sa mga bato. Mga bato. So, ayan po, ano? So, ang ating, natin is yung peridot. Yung peridot po, ay, baka meron kayo nito. Hindi ko sinasabing magsibili kayo. Yung peridot kasi ay nakakatulong po dun sa mga taong may diferensya sa pananalita. No? Kunyari, medyo nagtatatel, yung mga ganon, or mahiyaing magsalita, hindi makapag-speech, medyo mali yung mga no? Basta may problema sa pananalita. Maganda po talaga na pinagsusuot siya ng peridot. Either sing-sing man yan, hikaw man yan, or necklace man yan. It's good, no? Everything na sasabihin ko sa inyo ngayon dito na bato, in any form pwede siya. Pwede siyang hikaw, pwede siyang sing-sing, pwede siyang bracelet, pwede siyang kwintas, no? Ngayon yan ang maganda sa peridot, no? Sa malachite naman, alam niyo yung malachite, di ba? Alam kong very kayo, no? Kasi mahilig kayo sa YouTube, napapanood niyo yung mga yan. Itong malachite naman, pag kayo'y may mga rheumatism, no? May mga rayuma, yung ating mga gout, yung mga ganyan, yung maganda siyang, nakakagamot siya, nakaka-heal din siya, no? Kahit papano, nakakatulong sa atin sa may mga ganitong klaseng sakit. Ngayon yun, para naman sa may mga kidney trouble sa atin. Marami yan sa atin kasi ang kidney, alam natin yan, either sa pagkain, sa pag-inom ng alak, sa paninigarilyo, nakukuha natin yan. So, maganda naman na meron kayong suot na moonstone, no? Moonstone naman ang maganda dyan. So, sana naiintindihan nyo, nililiwanag ko talaga yung aking no? Tapos, kapag naman kayo ay may kakilala o kamag-anak na may epilepsy, yung alam natin yung sakit na epilepsy, no? O kaya yung mga shivering nerves, yung mga ganon, So, ang maganda naman dyan, yung jasper na ba to? I think itong mga sinasabi ko na itong jasper, hindi ito masyadong kamahalan. Nakakaalis din ito ng mga sakit, pananakit, no? Yung yung jasper. Hanapin nyo yung kung meron kayo. Alam ko may mga mura lang yan. But be sure naman na legit. Kasi baka sabihin nyo naman, yung binili nyo pala, tapos sasabihin nyo, hindi naman mabisa. Sabi ni, Ma'am Sheng, ganun hindi So, yung authentic naman yung inyong, yung inyong tingnan. Kahit na mga classy siya, pero hindi naman yung fake talaga, as in plastic lang. So, ito naman, ang natin, kung kayo naman ay, ang mga skin naman ninyo ay, kasi may mga skin diseases talaga na kahit gaano kalinis ang isang tao, kahit gaano kaingat sa kanyang balat ang isang tao, nagkakaroon talaga siya ng mga skin diseases, no? Rashes, nandiyan yan, kasi yung mga dermatitis, kasi na, may may connection sa blood natin yan, sa kinakain natin, lahat, no? So, ang may papayo ko naman sa inyo, pagka yung may ganon, or yung inyong parang nananakit lahat ng kasukasuan ninyo, kasi inflammation din yon, kasama yon sa mga skin diseases. Pag meron kasi tayong
sakit. Yun nga sinasabi nila, ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. So, ang mapapayo ko naman sa inyo, kung marumi ang inyong balat, no? Sa mga, yung mga hormone imbalance din kasi yan, no? So, ang maganda naman sa inyo ay lapis lazuli, hanapin nyo. Pero, be sure ha, mga kasyengjing, yung mga viewers natin ngayon dyan, na kung kayo ay bibili, ay kung panoorin nyo po muna yung bad ninyo ha, yung bad na gemstone para sa inyo. Kasi, hindi ito naka-identify. Sinasabi ko lang sa inyo kung para saan ang magiging maganda sa kanya, magiging gamutan, at makakatulong. Pero, meron na po ako mga videos na hindi po pwede na gamitin ng pinanganak sa ganong buwan yung ganong klaseng bato. No? Ano po? So, yung ganon, yun ang may papayo ko sa inyo. Ang Lodestone, hindi ko kasi alam tong bato na ito. Lodestone. Yung Lodestone, hindi pa ako nakakita nito, hindi pa ako naka-encounter, wala ako nito. So, itong Lodestone na ito ay nakakagamot naman ng gout. Alam nyo yung gout, yung mga hindi nakakalakad dahil masakit yung mga namamagay, yung mga buto-buto nila, yan naman ang maganda para sa kanila, no? Kasi yan yung nakakagamot sa gout. So, yan po, Lodestone, yan ang hanapin ninyo kung meron kayong mga sakit na ganyan. Pero ito, dahil hindi siya masyadong famous, tingin ko affordable din lang po ito. Baka nasa mga mineral stone kasi to eh. So, kasi nga dahil napakarami po ng mga stones, nasa classification po yan ng 2,000 na klase ng stone. Kagaya na lamang po ng sinasabi natin yung yung ano ba ito? Salido. Sige po, next time. Ano ko muna sa inyo. Mahirap i-pronounce eh. Alam nyo naman ang Shengjing kayo nyo bulol. So, ito ngayon, ang maganda din naman, ito, lahat ng mga tao, nag-iisip lagi na ang jade ay nagdadala ng swerte. Hindi po, maganda rin po ang jade kung nakapabor sa inyo. Pero alam niyo po yung jade, napakamahal. Grabe po talaga, ang presyo ng jade, hindi niyo po masasabi na yung sasabihin nyo na, ito gawa to ng jade, na ang presyo nyo nasa mga, let's say, 10,000, 20,000, 30,000, hindi po ganun. Mas matindi po ang price ng real jade. Kasi, bago po nila magawa yun, babasag po sila ng buong jade talaga, no? So, ang purpose naman ng jade natin, yung mga lalaki, para maging fertile, no? Para hindi sila maging infertile or maging, ano ba ang Tagalog nito? Para hindi sila maging baog, hindi sila maging inutil. Ang maganda sa kanila ay magsuot ng jade, itong mga lalaki, no? Pabor sa kanila yon. Tapos, ito namang sa babae naman, yung coral, alam niyo yung coral, maganda naman yun para hindi sila maging baog. Ang mga babae, maganda, ito is para doon sa mga hindi magkaanak or medyo hirap magkaanak. Yung lalaki, jade, ang babae po is coral, no? Yan ang maganda sa kanilang dalawa. So, ito rin, ang may mga sakit sa kidney at saka sa mata, maganda rin itong jade. Hindi siya, never itong kinaklassified as inyayaman kayo pag may jade, no? Ang jade po ay sa ating mga sakit, nakakapagpagaling. Maganda po ang jade talaga sa health, no? So, yun yung mga pero ang main niya is yung kidney, no? Para sa digestive ailment. Ngayon, sa bituka, sa spleen, alam niyo yung mga ganun na sakit. Yan yung mga maganda naman na meron kayong hawak na jade. Pero, kagaya nung nasabi ko sa inyo nung nakaraan, may mga taong bawal sa jade na pinanganak na buwan, ano? So, ang susunod natin, ito naman ang garnet. Garnet, alam natin yan na ang garnet is mga January born yan eh. Yan ang lucky stone ng January, yung garnet. Pero it doesn't mean kasi sa inyo kasi, no, sa mga na mahilig sa pungsoy, when you say lucky, lagi niyong iniisip na magiging mayaman. Hindi po yun ang meaning ng bawat lucky. Kanya-kanya
Yung tao po na bago bumagsak ang isang bagay ay nakailag siya, yun po ay lucky niya. Hindi po dahil yumaman siya. So, iba-iba po ang klase ng luck natin, ano? So, ngayon, yan na naman po ang gamot, ano, no, sa mga, yung garnet, maganda po yan sa may mga, kunyari, mga COVID, yung plug, yung sa, ano natin, yung sa buong mga pandemic, na mga ano, maganda po na meron kayong, ano, garnet para iwas po yan sa mga ganyan, yung mga fever, yung mga inflammatory, wards of inflammatory diseases yan, yung mga flu, yan yung mga nakakaano naman, nakakaiwas naman po na nakakatulong sa atin na mag-heal din kung tayo ay may ganon, ano? Yung garnet. Ngayon ito naman tayo sa emerald. Ito ay nakakapag-cure sa amnesia. Yung mga may amnesia, no? Yung mga maganda talaga yung meaning. Maganda kasi siya eh. Kunyari, may amnesia yung tao. Hindi yung mga nakakalimot sa utang nila. Iba yon, ibang klase yung sinasadyang kalimutan ng utang para hindi bayaran, ano. Uy, magbayad naman kayo, hindi yan maganda. Hanggang sa kabilang buhay, kapag hindi kayo nagbayad ng mga utang nyo, pagbabayaran nyo yan hanggang sa inyong kaapu-apuhan. Kaya, kayo mga, may mga utang kayo, please bayaran nyo. Kahit paunti-unti yan. Kasi, maawa kayo sa mga magiging kaapu-apuhan nyo na pagbabayaran pa yung mga yan. Kagaya rin yan ng mga maling ginagawa natin sa buhay. Hanggang sa kaapu-apuhan natin, dadanasin nila yun. Kaya maawa kayo, huwag kayong manlamang ng kapwa nyo, ha? So, ayan ang ating ano, no, yung emerald, yun nga, yung may mga amnesia, may mga dementia, yung mga matatanda. Maganda silang lagyan ng, ano, na, yung mga, kunyari, let's say, mga nasa 40s na, maganda siguro na mag-ano kayo ng emerald. Emerald. Yung ano, yung emerald po is green, ano? So, yan po yung kanyang maganda kasi ang memory po ng tao, nandyan lagi sa, ano, sa maiinta, kumbaga. Hindi siya masyadong darating dun sa punto ng Alzheimer o kaya ng dementia, loss of memories, yung mga ganun, ano. Tumutulong din pala itong emerald sa mga may sakit sa mata. Yung mga ano, eye disease. Ano ba 'yan? Ano rin ito, ano, pinapasuot din ito sa nanganganak kasi sa mga mayayaman na kasi emerald is a very worthy gemstone po, ano? So, yung emerald, pinapasuot din ito nung unang panahon sa mga mayayaman, sa mga reyna, para hindi masyadong mahirapan sa panganganak, no? Nakaka-ease ito ng pain sa childbirth. So, yan ang ano niya, no? Yan ang kanyang, sa ulcer, maganda din po ang emerald, no? Sa ulcer, kung may ulcer. At kung meron na kayong ganun, isuot nyo po yun lagi, no? Kapag kunyari, alam nyo may ulcer, pero wag nyo na pong anuhin pa na bumili kasi marami po akong option na ibibigay sa inyo, no? So, yung cat's eye, ano, ako ito gusto ko tong bumili nito eh kasi wala naman talagang ano, wala ako nito eh, itong cat's eye. Mura lang ito, hindi to expensive na ano eh. Pero wala akong pagmamay-ari nito eh. Ito kasi nagpo-protect ito sa mga sakit, no? Regarding sa dibdib natin, sa lalamunan, tapos sa hika, kasi nga asthmatic po kasi ako. So, yun talaga yung mga yung ating mga cystic nerve natin, yung mga ugat-ugat natin sa katawan kasi pag may autoimmune kayo, yan talagang ugat din yung isa sa mga nagiging reasons niyan, no? So, yung ano niyan, yung maganda sa kanya yung cat's eye. So, alam ko ma-afford nyo rin yan kasi nakikita ko yan sa live selling eh, pero wala kasi akong ganyan. So, ang aquamarine naman po, ang aquamarine po ay para siyang nasa half-half, no? Half gemstone, half mineral stone. Pero, siya dahil nga crystal, no? Crystal, so, para siyang naisasama sa gemstone talaga, ang aquamarine. So, ang aquamarine naman po ay maganda kasi nakaka-prevent naman ito ng stomach and liver problems, no? Yung problema sa tiyan at saka sa liver. Yan naman ang mga dapat niyan. Nakakagamot din yan ng sakit ng ipin kapag yung
hindi naman natin masyadong ginagawang malaking issue kasi yung malaking ipin, yung sakit ng ipin, hindi naman malaking issue yan sa buhay natin. So, ang susunod naman natin na ito pala, tandaan nyo yung opal, no? So, itong opal po, kahit regardless of any months kayo, ang opal po is, wala akong opal dito. Yung opal po kasi is siya, no? Yung, hindi siya magandang engagement ring. Kung puti ang inyong opal, kailangan sasamahan siya lagi ng diamond. Kasi, kung walang diamond ang puting opal, is unlucky siya na bato, no? Hindi maganda yung unlock ng bato. Kunyari, binigyan kayo ng opal lang talaga, as in, wala siyang diamonds na, kasi kung may diamonds, mas natatalo niya yung pagkinang ng opal. So, ang opal naman po ay useless ang swerte. Tatandaan nyo po ito. Useless po ang pagsusuot ng swerte nito. Useless po ang swerte sa pagsusuot nito kung ang wearer is selfish. Kapag makasarili po ang magsusuot nito, useless po ang luck na dala ng opal. Yun po. Nagulat nga din ako meron palang ganito, ano. At nakakapag-improve din ito ng eyesight, yung paningin ng tao, yung opal. But then, sabi ko nga sa inyo, dapat hindi kayo selfish. Kailangan talaga yun kasi ang pinaka niya no? Yun ang pinaka definition niya. Kailangan hindi selfish ang wearer. So, yan po, no? Yung ating opal. And then, next natin is, nasabi na natin yung peridot kanina, no? Kasi yung, ayun, oo, yun nga pala. Kasi ang peridot din pala ay nakakatanggal ng mga nightmares. Nakaka-avoid ng mga nightmares. Kasi, 'di ba, nag-aano tayo lagi, yung, ano ba to? Yung bangungot, yung ganon, yung pagka bad dreams, yun, no? Yung bad dreams, nakaka-avoid siya ng bad dreams kapag meron kayong peridot. Tapos, yung natin, yung sabi ko sa inyo kanina, yung malachite nga pala, maganda rin siya, no? Kasi yung nag-give siya ng health, success, and happy love. Kaya lang yung malachite, be careful dun sa mga bumibili ng tunay na malachite, kasi kahit branded pa to Alam niyo yung VCA, very known brand yan, no? VCA na yung para siyang clover, tapos kulay green siya, yan ang malachite. Alam niyo kahit branded po siya, later on, nakakaskas po talaga yun. Nagagasgas yung gitna ng inyong malachite. So, kaya be very careful kung meron kayong malachite. Kasi kahit na yung mamahalin na ganyan, nakakaskas talaga yung kanyang pagmalachite na bato, no? Nagkakaroon ng sugat. So, yun nga, yung maganda rin siya sa, yun nga, sabi ko sa inyo kanina. Maganda rin siya sa cholera. Alam niyo yung cholera? Hindi ko alam kung ano yung cholera. Kasi yung panahon pa to ng giyera yung mga sakit nung araw. So, maganda rin yung ganon. Tapos, nagdadala siya ng success at happy love. So, yun ang natin. Ang onyx naman, ang maganda naman sa onyx, nakakapag-induce siya ng pag-aaway. Sandali lang Nakaka-induce, ibig sabihin nakakabawas siya ng away sa mga tao, no? Sa mga walang kakwenta-kwentang mga gulo, yung mga pagiging marangal mong tao, yan ang maganda, yung onyx. Nagpo-promote kasi ng chastity din yan, no? So, yung mga bad dreams din, yan, nakakabawas din siya ng bad dreams ninyo. And then, yun ang pearl. Alam nyo, napakaraming benefits ng pearl, no? So, ayan, no, yung mga pearls. Iba-iba kasi ang klase ng pearls. Merong pearl na pabilog, hindi ko din. Ito naman ang mother of pearl siya, no? Ewan ko kung paano nilang ginawa to na ginawang number 8 yung niya. So, yung pearl na, napakarami niya. Siya talaga yung maraming benefits, ang pearl. Ito talaga yung sinasabi nagdadala ng no? Kasi alam niyo si Queen Elizabeth I, talagang adik na adik siya sa perlas.
So, ito nagdadala siya ng health, nagdadala siya ng good health, nagdadala siya ng wealth. Pero hindi ito maswerte sa ikakasal, no? Wala, sana maalala nyo itong sinasabi ko sa inyo na huwag kayong magpapasuot sa mga ikakasal ng perlas, ha? So, avoid it kasi very unlucky yan sa bride, no? If a man gives his woman pearl, this will bring tears to the marriage. Talagang yan luha ang kapalit niyan, ano? Kasi sabi nga nila, luha daw ng Diyos yung mga perlas sa dagat. Nakakatakot din ang pagsusuot ng pearl palagi dahil pag nawawala ang kinang nito, ito ay naghuhulugan. It means na may danger or magkakasakit ka or even death, no? Hindi naman ikaw lang or around the people around you. Hindi siya nagbibigay kasi siguro mas okay din na meron para meron kang parang awareness, 'di ba? So, doon naman sa mga couples na hindi magkaanak na matagal nang mag-asawa ay pwede kayong maglagay ng perla sa ilalim ng unan ninyo. Huwag lang ninyong makalimutan na labhan at isampay. Kasi yung perlas mag-e-enhance ng bata sa inyong sa inyong buhay sa anak para magkaroon kayo ng Alam nyo, ito pa ang isang very affordable at napakarami ding magandang mga anong tawag mo dyan? Benefits. Yung agate. Kaya lang kasi itong agate, napakarami niyang differentiation. Iba-ibang klase nito, pero Carsidonia ang tawag kasi nila dito. Any form na nabuo ng kristal ng matagal sa bulkan, yun yung Carsidonia kung tawagin nila. Natatawag siyang agate. Iba-iba ang nagiging term sa kanya. Pero, yung tawag dito sa agate na ito, marami siyang klase, kaya medyo maguguluhan kayo. Pero napakamura din lang po nito. Ito ay very beneficial, nagko-cure siya ng mga fever, headache, eye problems, yung mga sakit-sakit natin sa kasukasuan, sa mga seniors natin. Be sure na bumili kayo ng mga agate kasi bumili kayo ng mga agate. Magsuot kayo ng agate kasi that is very cheap. Alam niyo, napakamura lang talaga ng ng agate. So yun nagkaka din siya, mga niya, yung kanyang trouble din sa mata, sa promote fertility din siya and relieve skin irritation. Kaya ako, nakikita nyo minsan, nagka-agate ako. Agate pala ang tawag doon sa sa suot-suot ko na minsan na kasi narigalo lang sa akin yun ng ng friend ko. Kasi ang dali-daling ma-irritate po ng skin ko. Lagi ako may skin rashes. Kaya yun yung binigay niya sa akin kasi nag-i-skin rashes. Taga-pantal-pantal lagi yung buong katawan ko pagka kumain ng hindi maganda. So, yun ang kanyang, maganda ang kanyang, nagdadala rin siya, of course, ng good luck sa mga tao. Ngayon, ito naman ang atin, ito medyo mahal tayo, medyo mahal tayo dito sa natin. So, yun nga sabi ko sa inyo, yung pearl, maganda siya talaga. But, be sure din na yung mga nabibili ninyong pearl ay hindi yung mga fake lang na, na pearl, Gawin nyo naman yung, kasi dito sabihin sa inyo dito sa paggaling sa Japan, akala nyo lahat, Akala nyo lahat, pero may mga ways yan. May mga ways yan. Actually, alam nyo, may mga wag na nga yun, wag na. Sa ibang panahon na lang yon. Ngayon, itong ruby, medyo mahal din, ang ruby. Kasama din pa rin ito sa mga gemstones talaga. So, kulay red po ito. Reddish pink, Reddish pink. Kasi when you say red na talaga, it becomes garnet. Pero, ang ruby po na tunay, hindi po siya pulang-pula. Pinkish po ito, yung So, yung pinkish yan, yung ruby. Ngayon, nagbibigay po ito ng peace of mind sa tao. Nagbibigay ng courage, Yung kapayapaan ng isip, yung courage, alam niyo naman yung courage. Yung insight, yung maganda yung pananaw ninyo sa buhay,
At saka merong mental power, no? Yung kumbaga, nakakapag-isip talaga kayo ng maliwanag. Tapos, nakakagaling din ito kung may sugat kayo na hindi matagal gumaling or ano, nakakagaling din po ang ruby. Kaya, maganda din pong meron kayo nito. Kaya, nag-aano po ang ruby, ano, nagbabago yung kulay niya according sa health ng wearer niya. Yung mapapansin nyo, ba't parang ngayon, parang iba yung ano niya, kasi yung nasa health ninyo yun, no? So, ang normal color ng ruby po is, ano, pinkish red ang kanyang kulay. So, ay nagdadala rin po ito ng pag-ibig sa buhay, no? Yung ruby. So, ngayon, napunta tayo sa mga mahal na. So, ang sapphire din po, ano? Ito naman, ang ganda rin pala ng sapphire, no? Kasi, alam niyo, sinasabi nila, pag bumili kayo ng sapphire na bago, masyado tayong mahaba ngayon, ha? Pasensya na kayo. Panoorin nyo, kasi para malaman natin lahat ito. So, yung sapphire, nakaka-relieve siya ng headache. Pero alam nyo ba, na once na bumili kayo, the first time na bumili kayo ng sapphire, you make a wish. Kasi yung sapphire na, ano, yung relevant naman na wish, ha, pagsuot ninyo ng inyong sapphire. Kasi, ang unang-unang pagsuot daw ng sapphire ay nagagrant ka ng isang wish. Na parang genie, ano? Genie in the bottle. So, ngayon, itong ano niya, ang maganda sa kanya, nag-aano siya ng, kapag ka-in-love ang tao, ang ganda-ganda ng kulay nito. Pagka in love ang tao, ha. Pero kapag hindi in love ang tao, nagiging ano siya, parang dull ang color niya. Kahit na sapphire pa rin siya, no? Pero, nagpo-promote ito ng love and happiness ang sapphire. Kaya, kung may kaya sa buhay, ano pa kasi to iniiwas ka niya sa mga inggitera. Kasi kunyari, 'di ba, may kaya ka sa buhay, natural, target ka ng mga ng mga inggitera. Iniiwas ka nito, pinoprotektahan ka ng sapphire sa mga taong inggitera, sa mga, para hindi ka kainggitan. Yun ang magandang purpose din ng sapphire. Tapos yun nga, para yung mga sakitin ng ulo, yung 'di ba, pag mga may mga seniors na tayo na konting, kahit hindi pa seniors, parang mga premenopausal, mga ganon. Ako rin, laging masakit ang ulo ko, yung talaga siya, parang bigla na lang may may maganda rin pala ang sapphire doon sa ganon. So, ito pang isang maganda rin yung topaz. Ito po yan, yung topaz. Ito siya, Kaya lang kasi may kahalong aquamarine to, at saka pink tourmaline. Magkakasama po kasi siya sa isang necklace, So, yung topaz pala, lucky, very lucky. It protects against the evil eye. Yun po mga masasamang tao, napoprotektahan pala tayo ng topaz. Ito po yung blue topaz, Tapos, kasi usually, blue naman po talaga ang topaz. So, yun, napoprotektahan niya tayo sa mga evil eye, sa mga pangit na mga tao, mga masamang espiritu. Protects you from poisons and calamity. Kunyari, hindi ka, medyo, kumbaga, may protektado kayo sa mga food poisoning, or may mga taong intention na nalasunin ka, or sama ng tao na yun, Tapos, ito naman yung niya, may mga calamities, yun din pala, nakakapagpalayo pala sa'yo, nakakapag-save sa'yo sa mga kidlat, mga bagyo, mga lindol, yung kumbaga, nahi-help ka niya sa So, marami palang maganda yung topaz, marami pala siyang magagandang, bato na, marami pala siyang mga benefits ang bato niya. So, yun nga, Tapos, kapag suot mo pa ito, malapit sa dibdib at sikmura, nakakapaggaling laban sa mga disorders ng sari-saring sakit, pag sa sikmura, sa dibdib. Ito pa kasing aking necklace, nahahabaan po ito, naiiksian. So, dito, umaabot po talaga siya dito po, Maganda pala yung ganito, kasi, nakakapagpa-heal siya ng mga disorders. So, hindi naman siguro mga mental disorders, Pero sa lahat ng mga disorders daw, tsaka mga sakit, at saka ang maganda sa kanya, turn sadness into happiness.
yung kalungkutan daw ay napapalitan niya ng kaligayahan, na ito-turn niya into happiness. 'Di ba? Napakaganda. Kaya kung kayo ay may topaz, yun talaga i-ano niyo na lang, no? I-treasure niyo yung inyong topaz. Tapos itong ano, no, yung nakakagamot din siya ng gout. Nakakagamot siya ng gout. Ito yung sabi ko sa inyo kanina din. May bato rin tayo kanina na sinabi ko sa inyo na nakakagamot ng mga pamamaga ng mga buto-buto natin, no? So, yan. At saka, nakaka-prevent din siya ng sudden death, no? Maganda pala talaga ang ang topaz. Pero alam nyo, yun nga nabanggit ko sa inyo, mag-aano tayo ng ibang version ng ano nito, no? Yung mga marami pa tayong topics about sa stones. Ngayon, itong ating turquoise naman. Yung turquoise naman pala, alam niyo yung turquoise, ito kasi yung jade, no? Ito yung jade. Ito yung turquoise, yan. Tapos, ito naman yung citrine. Pero wala tayong citrine na tinatackle ngayon because citrine is purely sa business, sa business ang citrine. So, yung ating, yung turquoise, ang napakaganda pala sa turquoise, kulay blue din po yan, pero actually hindi siya crystal stone, para siyang, mineral stone kasi siya. So, nagpo-protect pala ito sa mga aksidente, pagkahulog, at saka nagpe-prevent din sa mga away. So, kapag kunyari, yung nagbabiyahe kayo, yung inyong trabaho ay lagi nagta-travel or 'di ba yung province to provinces, ganon, maganda pala na meron kayong turquoise. Yung blue turquoise na ito, maganda sa natin, sa iwas aksidente, no? So, yan ang mga na dapat ninyong, hindi ko sinabi sa inyong mamili kayo, ha? Yun yung inaano ko lang sa inyo na mga kaya nyong mga bato na yan. Ngayon, mahaba na itong ating video at mahihirapan na naman akong i-upload. So, at mahihirapan na naman kayong manood. Kaya, next time ulit, antabayan na natin. Marami pa po tayong matututunan dito kay Shengjing Kai, ang inyong legit na feng shui consultant na Kikay. I love you all!